Napakaswerte mo talaga, Elena. Kumpleto na ang lahat sa'yo, mahusay na asawa, matatalinong anak, at ang pamilyang inakala mong perpekto. Ito ang madalas na sinasabi ng mga kaibigan ko at buong puso ko itong pinaniniwalaan. Sa loob ng 10 taon, si Gabriel Santos, ang aking Gab, ang haligi ng aming tahanan. Mapagmahal na asawa, masipag na ama at pinagkakatiwala ang kasama sa buhay. Ang aming pag-ibig ay parang isang pelikula, puno ng kilig at matatamis na alaala. Ang aming maliit na pamilya, kasama ang aming mga anak na si Marco at Daniela, ay ang sentro ng aking mundo. Hapon noon, abala ako sa paghahanda ng adobo na paborito ni Gab. Ang amoy ng suka at toyo ay bumubuo sa buong bahay, kasama ng halakhak ni na Marco at Daniela na naglalaro sa sala. Parang isang perpektong larawan ng isang pamilyang Pilipino, mainit at masaya. "Mommy, nandyan na si Daddy," sigaw ni Marco mula sa pinto. Agad akong napangiti, nilapag ang sandok at pinunasan ang aking mga kamay sa apron. Nagmamadali akong lumapit sa pinto, sabik na salubungin ang aking asawa. Ngunit bago ko pa man siya marating, nakita ko si Gab na nakatayo, nakapako ang tingin sa isang babae na nasa labas ng aming gate. Hindi ko siya kilala. May dala siyang malaking bag at nakatingin sa aming bahay na parang may-ari. May kakaiba sa kanyang tindig, parang may karapatan. "Sino siya, Gab?" tanong ko, ang tinig ko ay bahagyang nanginginig. Nakaramdam ako ng biglang lamig na dumaloy sa aking mga ugat. Naglakad pa palapit ang babae, ang bawat hakbang ay parang mabibigat na martilyo sa aking dibdib. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, maliban sa isang matalim na tingin na direktang ipinukol kay Gab. Naka-floral dress siya, parang isang ordinaryong bisita, pero ang aura niya ay nagsasabing hindi siya ordinaryo. Gabriel T. Ang boses niya ay malalim, punong-puno ng pagmamay-ari. "Hindi mo ba ako ipapakilala sa iyong bagong pamilya?" Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. "Anong bagong pamilya?" Naguluhan ako. Lumingon ako kay Gab, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata, puting-puti ang mukha, parang nakakita ng multo. "Sofia, anong ginagawa mo rito?" Nautal niyang tanong, ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Sofia." Biglang kumunot ang noo ko. Narinig ko na ang pangalang iyon sa isang hindi gaanong mahalagang pagbanggit, minsan noon. Pero hindi ko binigyan ng pansin. Ngayon, ang pangalang iyon ay parang bombang sumabog sa aming harapan. Anong ginagawa ko rito? Tumaas ang isang kilay ni Sofia. "Babalikan ko ang dapat na sa akin, Gabriel." Naglakad siya papalapit, diretsong-diretso ang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na humihigop ng lahat ng liwanag. "Ikaw siguro si Elena, tama ba?" Hindi siya naghintay ng sagot. "Ako si Sofia de la Cruz. At ako ang unang asawa ni Gabriel." Ang mundo ko ay biglang umikot. Nahilo ako. Unang asawa? Impossible. 10 taon na kaming kasal ni Gab. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Alam ko ang bawat detalye ng kanyang nakaraan. O sa akala ko lang. Ngumiti si Sofia, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang nakatuping papel. Dahan-dahan niyang inabot ito sa akin. "Narito ang patunay, Elena. Hindi ako nagsisinungaling." Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Marriage certificate. Ang mga pangalan ay malinaw na nakasulat, Gabriel Santos at Sofia de la Cruz. Ang petsa mas maaga kaysa sa petsa ng kasal namin ni Gab. Napakalinaw ng mga detalye, ang mga pirma, ang selyo ng National Statistics Office. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kulay sa mundo ay tila nawala, napalitan ng isang maputlang kulay abo. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng adobo ay biglang naging nakasusuka. Hindi. Hindi ito totoo, bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Napatingin ako kay Gab, na ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na patunay. Ito ang katotohanan. Ang pinakamasakit na katotohanan. Lumapit si Sofia, ang kanyang boses ay naging mas malambot, ngunit puno pa rin ang pagtaas ng kilay. "Ikaw ang naging ikalawa, Elena. Hindi ako." Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit, masakit at nakakabulag na galit.
Paano niya nagawa ito sa akin? Sa aming mga anak. Sa loob ng 10 taon, nabuhay ako sa isang malaking kasinungalingan. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat matamis na salita lahat ba ay peke? Napansin ko ang mga mata ni na Marco at Daniela na nakatingin sa amin, puno ng pagkalito. Hindi nila naiintindihan ang nagaganap, ngunit ramdam nila ang tensyon. Iyon ang nagpabalik sa akin sa realidad. Kailangan kong manatiling matatag para sa kanila. Pinilit kong huminga ng malalim, pilit pinakalma ang aking nanginginig na kalamnan. Itinuro ko ang aking daliri kay Gab, ang aking boses ay puno ng panginginig, ngunit may determinasyon. Sino siya, Gab? Ano ang lahat ng ito? Ngunit si Gab ay nanatiling nakayuko, iminulat ang mga mata sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang katahimikan ay sumigaw ng kasalanan. Ang kanyang katahimikan ang nagwasak sa aking puso. Nanlumo ako sa katahimikan ni Gab. Ang pagluluksa sa pagkawala ng pag-asa ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o away. Hindi na ako nagtanong muli. Sapat na ang kanyang pagyuko, ang kanyang kawalan ng boses. Ito ang sagot. Ang kanyang lihim ay naging aming bangungot. Hinatid ni Sofia ang mga bata sa kani-kanilang silid. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas. O kung paano niya nagawa iyon nang walang anumang pahiwatig ng galit o takot. Ang kanyang mukha ay blanko. Pagbalik niya, umupo siya sa sofa, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang presensya ay parang yelo, bumabalot sa bawat sulok ng aming tahanan. Si Gab naman, nanatili sa kinatatayuan niya, parang isang estatwa. Ang hangin sa pagitan namin ay naging makapal at mabigat, halos hindi ko na mahinga. Gab, sa wakas ay bulong ko, ang aking boses ay basag. Magsalita ka. Ipaliwanag mo. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Elena, wala akong ibang minahal kundi ikaw. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Wala. Kung ganoon, bakit narito siya? Bakit may kasal kayong dalawa bago pa tayo ikasal, Gab? Bakit? Naglakad siya papalapit, akmang hahawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako. Hindi ko kayang hawakan siya. Ang init ng kanyang balat ay tila magpapaso sa akin. Inamatay siya, Elena. Akala ko namatay siya, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagok sa aking tainga. May aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Sinabi ng kanyang pamilya wala na raw siya. At naniwala ka, tanong ko, ang aking tinig ay unti-unting lumalakas. Naniwala ka lang basta-basta? Nang walang kumpirmasyon, hindi mo man lang sinubukan hanapin ang katotohanan? At ako ang kumuha ng kanyang lugar. Ako ang naging ikalawa? Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa aking dibdib. Sumiklab ang aming pagtatalo. Mga salitang puno ng sakit, galit at pagkalito ang lumabas sa aming mga bibig. Ang bawat pangungusap ay nagbabanggaan, hindi kami makahanap ng pagkakaintindihan. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aming relasyon ay nagkabuhol-buhol sa isang malaking kasinungalingan. Ang 10 taon ng pagmamahalan, ng pagtitiwala, ay naging abo sa harap ng aking mga mata. Naramdaman ko ang mainit na luha na dumaloy sa aking pisngi. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat ng sakit. Hindi lang ang pagtataksil ni Gab, kundi ang katotohanan na hindi ko siya kilala. Sino ang lalaking ito na pinakasalan ko? Na pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko? Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa maliit naming komunidad, kung saan halos magkakakilala ang lahat, ang aming bahay ang naging sentro ng usap-usapan. Sa tuwing lalabas ako upang bumili sa tindahan, nararamdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. Mga matang puno ng pagkaawa, paghatol at higit sa lahat, pagtataka. Ang mga dating ngiti at pagbati ay napalitan ng pabulong-bulong at mabilis na pag-iwas ng tingin. Pakiramdam ko, bawat hakbang ko ay sinusundan ng mga haka-haka at mga paratang. Si Elena pala, ang asawa ng may 2 pamilya. Kawawa naman na blended pala sa pag-ibig. Ang pinakamasakit ay ang mga kaibigan ko. Nag-aalala sila, pero may bakas din ang pagdududa sa kanilang mga mata. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko rin maintindihan? Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman sa labas ng aming gate, isang simpleng gawain na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan,
narinig ko ang pabulong-bulong mula sa tatlong babae na nakatayo sa kabilang kanto. Alam mo ba, akala ko si Elena ang perpekto. Akala mo lang pala. Ang totoo, pangalawa lang siya, sabi ng isang boses, malinaw na malinaw sa aking pandinig. Ito si Aling Norma, ang kapitbahay naming may tendensyang magkwento ng buhay ng iba. Talaga? Ang galing naman magtago ni Gab, dagdag ng isa pa, si Tessie, na madalas bisita ni Aling Norma. Pero paano nangyari iyon? Hindi ba niya nalaman sa loob ng 10 taon? Hindi ko alam. Ang alam ko, kawawa ang mga bata. Nadamay sila sa kagaguhan ng tatay nila, pabulong na sagot ni Aling Norma, ngunit sapat na para marinig ko. Ang aking kamay na may hawak na hose ay biglang nanginginig. Ang tubig ay tumilapon sa mga dahon ng halaman. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi, hindi lang dahil sa galit, kundi sa matinding kahihiyan. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ang salitang kipangalawad ay umalinggaw sa aking isipan, paulit-ulit. Para akong isang replika, isang peking bersyon ng isang bagay na orihinal. Ang lahat ng aking pagmamataas at dangal ay unti-unting nadudurog. Nakakahiya. Napakahiya. Hindi ko na kinaya ang mga pabulong-bulong at mapanuring tingin. Ang bawat sulyap ay parang suntok sa aking dignidad. Ang salitang kiikalawa ay tila nakaukit sa noo ko. Kailangan kong kumilos. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para patunayan na may karapatan ako rito. May karapatan ako sa pamilya ko. Kinaumagahan, habang natutulog pa si Gab sa sala, doon na siya natutulog mula ng gabing iyon, kinuwento ko kay Manang Linda ang lahat. Si Manang Linda, matalik kong kaibigan at parang pangalawang ina, ay niyakap ako ng mahigpit. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan, Elena. Hindi mo pwedeng hayaang lamunin ka ng mga haka-haka. Harapin mo ang babaeng iyan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Kailangan kong harapin si Sofia. Hindi na ako pwedeng magtago. Kailangan kong malaman ang lahat mula mismo sa bibig niya. Inayos ko ang sarili ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang sinusuot ko ang aking paboritong puting blouse na nagbibigay sa akin ng kunyaring kalmado. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako duwag. Na may asawa pa rin ako at may ipinaglalaban. Nagkasundo kami ni Sofia na magkita sa isang coffee shop na medyo malayo sa aming lugar. Ayoko ng anumang eksena na makikita ng mga kapitbahay. Pagpasok ko pa lang sa coffee shop, nakita ko na agad si Sofia. Nakaupo siya sa sulok, kalmado at nagkakape. Ang kanyang tindig ay may kakaibang kapayapaan na nakakainis. Lumapit ako sa kanyang mesa, ang aking puso ay lumalabas sa dibdib. Sofia, sabi ko, sinusubukang patatagin ang boses ko. Tinaas niya ang kanyang tingin. Walang bakas ng pagkagulat o kaba. Elena! Salamat sa pagdating. Umupo ako sa tapat niya, sinubukan kong panatilihing direkta ang tingin ko sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka bumalik ngayon? Umiti siya, isang ngiti na parang nakangisi. Hindi ko ito ginagawa. Ito ang totoo. At hindi ako kailanman nawala. Ikaw lang ang hindi nakakaalam. Alam ko ang petsa ng kasal namin ni Gab, mariin kong sabi. 10 taon na kaming kasal. May mga anak kami. Anong ibig sabihin ng kasal ninyo? Inilapag niya ang kanyang tasa ng kape. Ang kasal namin ni Gabriel, legal. Bago pa kayo. Totoo ang marriage certificate na ipinakita ko sa'yo. Mahal namin ang isa't isa. Naging masaya kami. Pero nagbago ang lahat nang magkaroon ako ng aksidente. Nagpabalik-balik ang tingin ko sa kanya. Aksidente? Hindi man lang binanggit sa akin ni Gab ang tungkol sa anumang aksidente. Matindi ang naging epekto ng aksidente sa akin, patuloy ni Sofia, parang nagkukwento lang ng isang ordinaryong araw. Nawalan ako ng memorya. Mga piraso lang ang bumabalik. Pero ang mukha ni Gabriel, ang pangalan niya, at ang katotohanang asawa ko siya iyon ang nanatili. Kumunot ang noo ko. Kaya ka bumalik? Dahil sa nawawala mong alaala? Dahil gusto kong malaman ang buong katotohanan. At dahil pakiramdam ko, may isang bagay na mali, sagot niya, at sa pagkakataong ito, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Nang bumalik ang ilang bahagi ng alaala ko, at nakita ko ang litrato namin ni Gab, pakiramdam ko may kulang. Kaya sinimulan kong maghanap.
at natagpuan ko kayo. Tiningnan ko si Sofia. Ang kanyang kwento ay kakaiba, halos hindi ka panipaniwala. Ngunit ang pagiging kalmado niya at ang lamig sa kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng isang matinding katotohanan na mas komplikado pa sa iniisip ko. Biglang dumating si Gab. Hinihingal siya at halatang hinanap niya kami. Elena, Sofia, anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Tumingin si Sofia kay Gab, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magkunwari, Gabriel. Nagsasabi ako ng totoo. Ang katotohanan na sinubukan mong itago sa loob ng 10 taon. Tumayo si Gab, akmang hahawakan ang braso ni Sofia. Sofia, hindi ito ang lugar. Umuwi ka na. Ngunit hindi siya sumunod. Humarap siya sa akin, at inilabas niya mula sa kanyang wallet ang isang lumang litrato. Ito ay isang snapshot ng isang batang Gab at isang mas batang Sofia, nakangiti, magkadikit ang ulo sa isang dalampasigan. Ang araw ay sumisikat sa likod nila, nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang mga mukha. Mukha silang masaya. Masaya. Ang litratong ito ay naglalabas ng init ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi ko kailanman narinig mula kay Gab. Ito ang simula ng lahat, Elena, sabi ni Sofia, habang iniaabot sa akin ang litrato. Bago pa man ang lahat ng ito. Bago pa kayo. Hindi ikaw. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang litrato. Ang ngiti ni Gab ay totoo, hindi gaya ng ngiti niya ngayon na puno ng takot at pagkakasala. Ang litrato ay nagsasabi ng isang kwento na hindi ako bahagi. Isang kwento na sinubukan niyang itago sa loob ng 10 taon. Ang sakit ay dumaloy sa bawat ugat ng aking katawan. Ang kanyang mga mata, puno ng pagmamahal para sa ibang babae, ay dumudurog sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa. Para akong nawawalan ng hininga. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay nagkalat sa harap ko, naging mga piraso ng basag na salamin. Ang litrato. Ang ngiti ni Gab doon ay nakatatak pa rin sa isipan ko. Hindi ko maintindihan. Paano niya nagawa ang lahat ng ito? Paano siya nabuhay ng normal sa loob ng 10 taon na kasama ko habang may ganito siyang sikreto? Pakiramdam ko, hindi ko na siya kilala. Ang lalaking pinakasalan ko ay isang ganap na estranghero. Nagpa siya akong umuwi na lang. Hindi ko na kaya ang pag-uusap. Hindi ko na kaya ang kanyang presensya. Si Gab ang naghatid sa akin, tahimik lang kami sa buong biyahe. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na tunog. Pagdating namin sa bahay, magulo ang loob. Alam kong may mali. Mommy. Daddy, tumakbo si Daniela papalapit, niyakap ako ng mahigpit. Ngunit si Marco, nakaupo sa sofa, nakayuko. Hindi niya kami tiningnan. May kakaiba sa kanyang tindig. Marco, anak, bakit ka ganyan? Tanong ko, lumapit sa kanya. Hindi siya sumagot. Niyakap ko siya, at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. May basa sa kanyang pisngi. Umiiyak siya. Anak, anong nangyari? Hinarap ko siya, at doon ko nakita ang maliit na pasa sa gilid ng kanyang mata. Hindi gaanong halata, pero sapat para mapansin ko. Ang aking puso ay biglang kumirot. Mommy, Ang kanyang boses ay pabulong, basag. Tinukso nila ako sa school. Sabi nila, Marco, ang tatay mo may 2 asawa. Ang mommy mo, 2 lang. Tinawag din nila akong anak ng sinungaling. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa aking puso. Niyakap ko ng mahigpit si Marco, ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko ininda ang sakit na nararamdaman ko. Ang sakit ni Marco ang mas mahalaga ngayon. Ang bata kong anak, nadadamay sa kaguluhan na hindi niya nauunawaan. Sino ang gumawa niyan sa'yo, anak? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng galit. Hindi siya nagsalita. Humihikbi lang siya sa bisig ko. Dumating si Gab. Nakita niya ang pasa sa mata ni Marco at ang kanyang mukha ay namutla. Marco, sino ang gumawa nito? Inangat ni Marco ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pula. Tiningnan niya si Gab at sa mga mata ng aking anak, nakita ko ang pagtataka, ang sakit at ang kaunting galit. Daddy, totoo ba? Ang tanong na iyon ay pumunit sa katahimikan. Hindi makasagot si Gab. Nanatili siyang nakatayo, nakayuko.
Naramdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking ulo. Ang galit na kanina ko pa pinipigilan ay sumiklab. Tumingin ako kay Gab, ang aking mga mata ay halos lumabas sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo, Gab, sigaw ko, ang aking tinig ay umalingaw sa buong bahay. Hindi lang ako ang sinaktan mo. Ang mga anak mo, nadadamay. Dahil sa mga kasinungalingan mo, nasisira ang buhay nila. Elena, hindi ko sinasadya. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit pinutol ko siya. Hindi sinasadya. 10 taon kang nagsinungaling. 10 taon kaming nabuhay sa isang peking mundo. At ngayon, ang mga anak ko, sila ang nagbabayad ng presyo ng mga lihim mo. Hinawakan niya ang aking braso. Elena, mag-usap tayo. Alam kong may kasalanan ako, pero hindi ito ang solusyon. Ano ang solusyon, Gab? Ano? Ikinumpas ko ang aking mga kamay sa hangin. Ano ang sasabihin ko sa mga anak ko? Na ang tatay nila ay may 2 asawa? Na ang nanay nila ay naging ikalawa lang? Binitawan niya ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Ngunit hindi ko iyon pinansin. Ang galit ko ay mas matindi. Hindi ko na kaya, Gab. Hindi ko na kaya ang ganito. Ang aking boses ay lumambot na puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang mga bata kailangan nila ng kapayapaan. Kailangan nilang lumayo sa lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin, Elena? Tanong niya, naguguluhan. Tiningnan ko si Marco na ngayon ay tahimik na nakasandal sa akin, ang kanyang mga hikbi ay humupa na. Pagkatapos ay tiningnan ko si Gab, ang lalaking minahal ko ng higit sa lahat. Kailangan nating lumayo, Gab. Para sa mga anak ko kahit hindi mo maintindihan. Ang aking desisyon ay malinaw. Hindi na ako susuko. Hindi na ako magpapaligaw sa kanyang mga pakiusap. Ang kapakanan ng aking mga anak ang una at huling prioridad ko. At kung ang ibig sabihin niyan ay kailangan kong lumayo sa kanya, gagawin ko. Ang desisyon kong lumayo ay hindi madali. Masakit. Pero kailangan. Para sa mga anak ko, handa akong gawin ang lahat. Hindi ko kayang makita silang nasasaktan dahil sa mga kasinungalingan ni Gab. Sa loob ng ilang araw, abala ako sa paghahanap ng bagong matitirhan. Isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng syudad, malayo sa mga pamilyar na mukha at pabulong-bulong na usapan. Hindi ito kasing laki ng bahay namin ni Gab at masikip para sa aming 3, pero malinis at tahimik. Iyon ang mahalaga. Ang paglipat ay puno ng pagod. Bawat kahon na inilalabas ko ay parang nagbubuhat ako ng 1 toneladang alaala. Ang mga larawan namin ni Gab, ang mga regalo niya, ang lahat ng simbolo ng aming 10 taong pagsasama ay tila nangungutya sa akin. Ngunit pinilit kong maging matatag. Para kina Marco at Daniela. Mommy, bakit po tayo lilipat? Tanong ni Daniela, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng pagkalito habang tinitingnan ang mga nakakalat na gamit. Para magkaroon tayo ng bagong simula, anak, sagot ko, pilit na ngumiti. Magiging masaya tayo dito, tingnan mo. Si Marco naman tahimik lang. Alam kong nahihirapan din siya. Ang paglipat ng eskwelahan ay hindi madali para sa kanya, lalo na sa kanyang edad. Pero kailangan naming takasan ang mga anino ng nakaraan. Sa unang linggo sa bagong apartment, parang bumalik ako sa pagiging baguhan. Abot-abot ang pagod ko sa pag-aayos ng gamit, pagluluto, at paghahatid sundo sa mga bata sa bago nilang eskwelahan. Ang bawat umaga ay isang hamon. Kailangan kong maging malakas, hindi lang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Si Gab, patuloy na tumatawag. Sa simula, sinasagot ko pa. Pero ang bawat pag-uusap ay nagiging away. Hindi ko kayang pakinggan ang kanyang mga paliwanag, ang kanyang mga pakiusap. Ang sakit ay sariwa pa. Kaya, unti-unti, hindi ko na sinasagot ang kanyang mga tawag. Hindi ko na binabasa ang kanyang mga text. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong maghilom. Isang hapon, habang naghihintay ako kay Marco sa labas ng bago niyang eskwelahan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Maraming magulang ang naghihintay at ang bawat isa sa kanila ay tila nagmamasid. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Walang nakakakilala sa akin dito. Ligtas kami. Ngunit biglang nanindig ang balahibo ko. Sa kabilang kalsada, nakita ko si Sofia. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa gate ng eskwelahan.
Ang kanyang mukha ay seryoso at may dala siyang isang maliit na baukwet ng bulaklak. Parang naghihintay siya ng isang bata. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Paano niya nalaman ang eskwelahan ni Marco? Sinusundan ba niya kami? Ang takot ay biglang bumalot sa akin. Hindi ko kayang mangyari ulit ang nangyari sa dating eskwelahan ni Marco. Hindi ko kayang makita siyang masaktan ulit. Nagmadali akong lumapit sa gate nang makita ko si Marco na lumabas. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Marco, bilisan natin. Mommy, bakit po? Tanong niya, naguguluhan. Hindi ako sumagot. Pilit kong iniiwasan ang tingin ni Sofia. Naglakad kami ng mabilis, halos tumakbo hanggang sa makalayo kami sa eskwelahan. Hindi ako lumingon. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang makita na malapit sa mga anak ko. Pagdating namin sa apartment, huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay bumibilis pa rin. Naramdaman ko ang pagod. Pagod na ako sa pagtakbo, sa pagtatago. Kinagabihan, habang nagluluto ako ng hapunan, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Ang nilalaman ay nagpatindig ng aking balahibo. Hindi ka makakatakas, Elena. Ang katotohanan tungkol kay Gab ay lalabas din sa lahat. Hindi mo kayang itago ang nakaraan. Nanginginig ang aking mga kamay. Binitawan ko ang kutsara. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kamay na humawak sa aking liig. Hindi ako makahinga. Sino ito? Paano niya nalaman ang numero ko? At anong ibig niyang sabihin na hindi ko kayang itago ang nakaraan? May iba pa bang sikreto si Gab na hindi ko alam? Ang text message na iyon ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Hindi lang ito banta, kundi isang pahiwatig na mayroon pang mas malalim na sikreto na hindi ko alam. Sino ang nagpadala nito? At anong ibig sabihin ng hindi ko kayang itago ang nakaraan? May iba pa bang itinago si Gab? Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang lihim. Ang bawat tunog ay parang nagpapahiwatig ng isang paparating na kapahamakan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Hindi ko pwedeng hayaan na patuloy kaming maging biktima ng mga kasinungalingan. Kinaumagahan, maaga akong nagpunta sa bahay ni Manang Linda. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Ipinakita ko sa kanya ang text message. Nako, Elena, bulong ni Manang Linda, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Mukhang may iba pang ang nakakaalam sa sitwasyon ninyo. Hindi ito ordinaryong banta. Pero sino? At bakit, tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagkalito. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan. Si Gab ang dami na niyang itinago. Kaya nga kailangan mong mag-imbestiga, Elena, sabi ni Manang Linda, hinawakan ang aking kamay. Hindi ka pwedeng manatili sa dilim. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Hindi lang ang sinabi ni Gab, kundi ang lahat ng nangyari bago pa man siya dumating sa buhay mo. Ang mga salita ni Manang Linda ay nagbigay sa akin ng determinasyon. Tama siya. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magtago. Nagsimula kaming mag-imbestiga. Una naming pinuntahan ang dating lugar kung saan nakatira si Gab bago kami magkakilala, sa pag-asang may makakausap kaming mga dating kapitbahay o kaibigan na makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Sofia. Maraming tao ang hindi na nakatira doon o ayaw nang magsalita. Ngunit sa huli, nakahanap kami ng isang matandang babae, si Aling Martha, na dating kapitbahay ni Gab. Sa simula, nag-aalangan siyang magsalita. Ngunit nang sabihin ko ang pangalan ni Sofia, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Sofia. Ang kawawang bata, bulong niya, tumingin sa paligid na parang may nakikinig. May aksidente raw siya noon. Matindi. Pero ang sabi-sabi, hindi lang basta aksidente. May kinalaman daw ang pamilya niya. Lalo na ang kuya niya, si Ben. Anong kinalaman, tanong ko, ang aking puso ay bumilis. Hindi ko rin sigurado, Hija. Basta, pagkatapos ng aksidente, bigla na lang siyang nawala. Walang nakakita. Walang nakakaalam kung saan siya dinala. Ang pamilya niya, lalo na si Ben, ay naging masyadong pribado. Parang may tinatago, paliwanag ni Aling Martha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa.
Ang mga salita ni Aling Martha ay nagbigay sa akin ng bagong pagdududa. Hindi lang si Gab ang may tinatago. Ang pamilya ni Sofia, lalo na si Kuya Ben, nagpatuloy kami sa paghahanap. Sinubukan naming hanapin ang mga lumang kaibigan ni Sofia. Sa wakas, nakakita kami ng isa, si Cynthia, na dating kasama ni Sofia sa trabaho. Si Sofia, ang ganda-ganda niya noon. Pero naging iba siya pagkatapos ng aksidente, sabi ni Cynthia, malungkot. Hindi na siya bumalik sa trabaho. Ang sabi, matindi raw ang tama sa ulo. Nawalan ng alaala. Pero ang nakapagtataka, hindi rin siya gaanong dinala sa ospital. Sa bahay lang daw inalagaan. At si Ben, ang kuya niya, masyadong protective. Ayaw ipaalam sa iba ang kalagayan ni Sofia. Hindi dinala sa ospital. Bakit, tanong ko, nagtataka. Hindi ko rin alam. Basta, parang may ayaw silang ipaalam sa publiko. Parang may tinatago, sagot ni Cynthia, nagkibit balikat. Ang mga impormasyong ito ay nagbigay sa akin ng matinding pagkalito. Kung nawalan ng alaala si Sofia, bakit hindi siya dinala sa ospital? Bakit siya itinago? At bakit si Kuya Ben ang masyadong nakialam? Habang naghahanap kami ng mga lumang dokumento, nakita ko ang isang lumang pahayagan. Isang maliit na artikulo tungkol sa isang aksidente. Ang pangalan ni Sofia de la Cruz ay nakasulat doon. Ang petsa ay tumutugma sa sinabi ni Gab. Ngunit ang mga detalye ay kakaiba. Hindi gaanong malinaw. Parang may kulang. Ang pinakamatinding pagtuklas ay nang mahanap namin ang isang lumang address book ni Gab. Sa gitna ng mga pangalan at numero, nakita ko ang isang address na may nakasulat na Jude Psychiatric Hospital. At sa ilalim nito, isang petsa. Isang petsa na ilang taon bago pa man kami magkakilala ni Gab. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang address book. Jude Psychiatric Hospital. Ano ang ginagawa ni Gab doon? Bakit siya pupunta sa isang mental hospital? At bakit ang petsa ay bago pa kami magkakilala? Kung namatay si Sofia sa aksidente, bakit siya pupunta sa isang psychiatric hospital? Ang aking puso ay biglang kumirot. Tiningnan ko ang address book, pagkatapos ay tiningnan ko si Gab, na ngayon ay kakauwi lang at nakaupo sa sofa, abala sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng anumang sikreto. Anong ginawa mo dito, Gab? Tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Kailan mo pakilala si Sofia? Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang address book. Ang pangalan ng psychiatric hospital. Ang mga mata ni Elena, puno ng pagdududa at galit, habang nakatingin sa akin. Parang bumagsak sa akin ang langit. Ang lihim na pinilit kong ibaon ng napakatagal ay biglang lumitaw, at ngayon wala na akong matatakbuhan. Ang aking mundo ay gumuho. Anong ginawa mo dito, Gab? Kailan mo pakilala si Sofia? Ang boses ni Elena ay malamig, puno ng pait. Hindi ako makasagot. Ang aking dila ay tila na manhid. Ang lahat ng mga alaala, ang mga taon ng pagtatago, ang takot na mabunyag ang katotohanan, lahat ay bumalik ng sabay-sabay. Gab, magsabi ka ng totoo, sigaw niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ano pa ang tinatago mo? Niyakap ko ang aking sarili, parang bata na takot na takot. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga mata. Hindi na ako makapagtago. Hindi na ako makapagkunwari. Elena, patawarin mo ako, bulong ko, ang aking tinig ay basag. Patawarin mo ako sa lahat. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko kailangan ang paumanhin mo, Gab. Kailangan ko ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Umupo ako sa sahig, ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking mukha. Ang sakit ng pagtatago ay mas matindi kaysa sa sakit ng pagbubunyag. Si Sofia hindi siya namatay, nagsimula ako, ang bawat salita ay parang bakal na lumalabas sa aking lalamunan. Nagkaroon siya ng matinding aksidente. Sa probinsya, bago pa tayo magkakilala. Matindi ang tama ng ulo niya. Nawalan siya ng alaala. Hindi niya ako nakilala. Wala siyang maalala sa aming nakaraan. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid. Si Elena ay tahimik, ngunit ramdam ko ang matinding tensyon sa kanyang katawan.
Dinala ko siya sa Jude Psychiatric Hospital. Sinubukan kong tulungan siya. Sinubukan kong ibalik ang alaala niya. Patuloy ko, ang mga alaala ay bumalik na parang isang pelikula sa aking isipan. Flashback. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. Hindi niya ako nakikilala. Ang babaeng minahal ko ng buong puso ay isang estranghero na ngayon. Ang doktor ay nagpaliwanag na matindi ang trauma sa kanyang utak at maaaring hindi na bumalik ang kanyang alaala. Gab, kailangan mo nang umalis, sabi ni Kuya Ben, ang kanyang kapatid, isang araw. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng paghihiganti. Hindi mo na siya responsibilidad. May sarili ka ng buhay. Hayaan mo na lang si Sofia. Kami na ang bahala sa kanya. Pero asawa ko siya. Pilit kong sabi, ang aking tinig ay halos pabulong. Asawa? Sa tingin mo ba, makakasama mo pa siya sa ganyang kalagayan? Hindi na siya ang Sofia na kilala mo, mariin niyang sabi. At kung pipilitin mo pa ang sarili mo, sisirain mo lang ang buhay mo. At ang buhay niya. Hayaan mo na siya. Pinilit niya akong lumayo. Sinabi niya sa akin na huwag ko nang balikan si Sofia. Sinabi niya na mas mabuti kung akalain ng lahat na patay na si Sofia. Para hindi na masira ang buhay ko. Para hindi na rin daw masira ang buhay ni Sofia sa kahihiyan. Sa loob ng maraming buwan, patuloy akong bumabalik sa ospital, nagbabaka sakali na maalala niya ako. Ngunit wala. Ang bawat pagbisita ay nagiging mas masakit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blanko. Ang kanyang pamilya, lalo na si Kuya Ben, ay laging naroon nagbabantay. Hanggang sa isang araw, sinabi nila sa akin na ililipat na nila si Sofia sa isang probinsya, malayo sa lahat. At doon, tuluyan na akong nawala ng pag-asa. End of flashback. Naniwala ako sa kanila, Elena, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng sakit. Naniwala ako na mas mabuti para sa kanya kung hahayaan ko na lang siya. Naniwala ako na patay na siya para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nag-iisa ako. At doon ka dumating, Elena. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagpabalik sa akin sa buhay. Kaya pala buhay pa siya at ako, nabuhay sa kasinungalingan mo. Ang boses ni Elena ay umalinggaw sa buong bahay. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matinding galit. Paano mo nagawa ito sa amin, Gab? Paano mo nagawa ito sa mga anak mo? Sa loob ng 10 taon, nabuhay ako sa isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng pagmamahal ko sa iyo, ang lahat ng tiwala ko, lahat ba ay peke? Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sakit, Gab. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa aking puso. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Alam kong sinira ko ang lahat. Ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Wala akong magawa kundi ang umiyak. Ang sakit ng kanyang mga salita ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Elena, mahal kita, bulong ko, pilit na inabot ang kanyang kamay. Ngunit umatras siya. Huwag mo akong hawakan, Gab. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa mga sinasabi mo. Ang lahat ng ito isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo, pagtataksil at matinding sakit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Isang pahiwatig ng determinasyon. Isang pahiwatig na hindi siya susuko. At iyon ang mas nagpasakit sa akin. Dahil alam kong sinira ko ang isang bagay na napakaganda. Ang pagtatapat ni Gab ay hindi nagpagaan ng aking loob. Bagkus, lalo lang nitong pinalala ang sakit. Hindi lang pala niya ako niloko, kundi may mas malalim pa siyang itinago. Ang kwento niya tungkol sa pamilya ni Sofia, lalo na kay Kuya Ben, ay nagdulot ng bagong pagdududa sa aking isipan. Pakiramdam ko, hindi lang si Gab ang nagsisinungaling. May iba pang kamay na nagtatago ng katotohanan. Kinabukasan, habang pilit kong kinakalma ang aking sarili matapos ang gabing puno ng luha at pagtatalo, naisip ko ang mga sinabi ni Aling Martha at Cynthia. Ang kakaibang pagtatago sa kalagayan ni Sofia. Ang pagiging sobrang protektibo ni Kuya Ben, ang lahat ay tila nagkokonekta sa isang malaking palaisipan.
Hindi ko pwedeng hayaan na ganoon na lang. Kung may kinalaman si Kuya Ben sa lahat ng ito, kailangan kong malaman. Para kay Sofia. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Muli akong kumonsulta kay Manang Linda. Ikinuwento ko ang lahat ng sinabi ni Gab, pati na rin ang aking mga hinala tungkol kay Kuya Ben. Kailangan nating bumalik sa probinsya, Elena, sabi ni Manang Linda, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Kailangan nating makita ang ina ni Sofia. Si Aling Nena. Siguradong may alam siya. Bagamat nag-aalangan ako, alam kong tama si Manang Linda. Ito na ang oras para harapin ang dilim. Ang biyahe papuntang probinsya ay mahaba at tahimik. Sa bawat kilometro na nilalakbay namin, lalong bumibigat ang aking puso. Hindi ko alam kung ano ang aming matutuklasan. Nang makarating kami sa maliit na probinsya ni Sofia, agad naming hinanap ang bahay ni Aling Nena. Ito ay isang simpleng kubo, yari sa kawayan at kogon. Sa labas, may maliit na gulay na tanim. Ang lugar ay payapa, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Nakita namin si Aling Nena, isang matanda at payat na babae, na nakaupo sa labas, naglilinis ng mga gulay. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, at may malalim na mga guhit ang kanyang noo, senyales ng mahabang pagdurusa. Aling Nena, sabi ko, lumapit ng dahan-dahan. Ako po si Elena Reyes Santos. At ito po si Manang Linda. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang marinig niya ang aking pangalan. Kayo ang asawa ni Gabriel? Tumango ako. Gusto lang po namin malaman ang totoo tungkol kay Sofia. Inanyayahan niya kami sa loob. Ang kanyang maliit na kubo ay malinis at maayos, ngunit malungkot. Nagtimpla siya ng kape para sa amin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang aking anak na si Sofia siya ay mabuting bata, nagsimula si Aling Nena, ang kanyang boses ay mahina. Napakalaki ng pagbabago niya pagkatapos ng aksidente. Nawala ang kanyang alaala. Parang hindi na siya ang dati. Bakit po hindi siya dinala sa ospital? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang emosyon. Biglang nanahimik si Aling Nena. Tumingin siya sa labas ng bintana, parang may iniisip. Si Ben ang kanyang kuya siya ang nagdesisyon. Sabi niya, mas mabuti raw kung kami na lang ang mag-aalaga sa kanya dito. Mas tahimik daw. Ayaw niya raw na pag-usapan pa ang kalagayan ni Sofia. Nakakahiya raw sa komunidad. Pero nagpapagamot po ba siya? Tanong ni Manang Linda. Hindi sa ospital, sagot ni Aling Nena, puno ng lungkot. Mayroon lang kaming kinukuhang gamot. Pero si Ben siya ang nag-aasikaso ng lahat. Siya ang nagbibigay ng pera. Siya ang kumakausap sa mga doktor. Hindi ko nagaanong nakikita si Sofia. Dinala niya sa Maynila, doon niya raw aalagaan. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Kung si Ben ang nag-aasikaso ng lahat, at itinago niya si Sofia, mayroon niyang malaking pagdududa. Bakit niya gagawin iyon? Nasaan po si Kuya Ben ngayon, tanong ko. Si Ben nagtatrabaho raw siya sa Maynila, sabi ni Aling Nena, at sa pagkakataong ito, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Minsan lang siya umuwi dito. Pero malaki ang itinulong niya sa amin. Siya ang nagpapapadala ng pera. Bumili pa nga raw siya ng lupa doon sa Maynila. Nagsisimula na raw siyang maging mayaman. Biglang tumayo si Aling Nena at lumapit sa bintana. Andyan na nga pala siya. Sumunod kami ni Manang Linda sa kanyang tingin. Sa labas, sa di kalayuan, papalapit ang isang lalaki. Matikas ang kanyang tindig at nakasuot siya ng mamahaling damit. Nagmamaneho siya ng isang bagong kotse. Siya si Kuya Ben. At ang bahay na nilalapitan niya ay hindi ang simpleng kubo ni Aling Nena, kundi isang bagong tayong malaking bahay na malayo sa kanilang pinagtirhan. Nakita ko ang ngiti sa labi ni Aling Nena. Tingnan mo, Hija. Ang kapatid ni Sofia. Napakabait niya. Nagpapakahirap para sa amin. Ngunit sa aking mga mata hindi iyon kabaitan. Ito ay pagtatago. Ang kanyang sinasabing kipagtatrabaho sa Maynila ay tila may kinalaman sa pagpayaman niya. At ang kanyang pagiging protective kay Sofia ay mukhang may motibo. Ang kanyang mga sinabi na ang bahay ni Ben ay malayo sa kanilang pinagtirhan ay lalong nagpakumpirma sa hinala ko. Hindi lang basta nagtatago. Mukhang may pinakikinabangan.
Ang nakita namin ni Manang Linda sa probinsya ay nagbukas ng isa na namang malaking tanong. Ang pagiging mayaman ni Kuya Ben, ang kanyang bagong bahay, at ang kanyang labis na pagiging pribado tungkol sa kalagayan ni Sofia, lahat ay tila nagtuturo sa isang mas malalim na lihim. Hindi lang pala si Gab ang nagtago ng katotohanan, mayroon ding iba na tila nakikinabang sa sitwasyon ni Sofia. Bumalik kami ni Manang Linda sa Maynila na puno ng pagdududa. Alam kong kailangan naming sundan si Kuya Ben, kung may itinatago siya, kailangan naming malaman kung ano iyon. Ang paghahanap ng hustisya para kay Sofia at paglilinaw ng aming sitwasyon ang nagtulak sa akin. Hindi na ako susuko. Sa loob ng ilang araw, lihim naming sinundan si Kuya Ben, nagpapalit-palit kami ng sasakyan at nag-iingat na huwag siyang makahalata. Ang bawat galaw niya ay aming binabantayan. Napansin namin na madalas siyang pumupunta sa isang mamahaling restaurant at madalas ding makipagkita sa iba't ibang tao na mukhang mayayaman. Hindi siya mukhang isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa Maynila para sa kanyang pamilya. Isang hapon, nakita namin siyang pumasok sa isang gusali ng mga abogado. Sumunod kami ni Manang Linda, nagkunwari kaming may inaasikaso sa parehong building. Sa loob, nakarinig kami ng mga pira-pirasong usapan niya sa kanyang abogado. Kailangan nating siguraduhin na hindi niya matatanggap ang mana. Dapat mapunta sa akin ang lahat. At sa sitwasyon niya, hindi siya makakapag-isip ng tama para labanan tayo. Hindi ko na narinig ang iba pa. Sapat na iyon. Ang mana. Sinusubukan niyang makuha ang mana ni Sofia. Ibig sabihin, kaya siya nagtatago at nagmamanipula sa kalagayan ni Sofia ay dahil sa pera. Ang galit ay biglang sumiklab sa aking dibdib. Hindi lang pala si Sofia ang biktima ng kanyang sakit, kundi pati na rin ang kasakiman ng kanyang sariling kapatid. Ang bawat detalye ay unti-unting nabuo sa aking isipan. Ang pagtatago kay Sofia, ang pagpapaikot kay Gab, ang pagpapaniwala na patay na si Sofia, at ngayon, ang tangkang pagkuha sa kanyang mana. Si Sofia ay hindi pala ang kontrabida na inakala ko. Siya ay biktima rin. Katulad ko. Katulad ng aking mga anak. Ang pagkaawa kay Sofia ay biglang bumalot sa akin. Ang babaeng akala ko ay sumisira sa aking pamilya ay siya ring sinisira ng sarili niyang pamilya. Elena, ano ang gagawin natin? Tanong ni Manang Linda, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Kailangan nating iligtas si Sofia, mariin kong sabi. Hindi pwedeng hayaan na makulong siya sa ganoong sitwasyon habang kinikinabangan siya ng sarili niyang kapatid. Ngunit paano? Si Gab ang susi. Siya ang nakakakilala kay Kuya Ben at sa sitwasyon ni Sofia. Ang pag-aalinlangan ay bumalik. Matapos ang lahat ng kanyang kasinungalingan, paano ko siya mapagkakatiwalaan? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang para sa akin. Para ito kay Sofia. At sa huli, para ito sa katotohanan. Kinailangan kong mag-isip ng malalim. Kung lalapitan ko si Gab, baka maguluhan na naman ang lahat. Pero siya lang ang may koneksyon sa pamilya ni Sofia. Siya lang ang makakatulong sa akin para mas malalim pang masira ang planong ito ni Kuya Ben. Gabi na nang magpasya ako. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang aking cellphone. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dinadial ko ang numero ni Gab. Kailangan kong gawin ito. Isang ring. 2 ring. Sumagot siya. Elena, ang boses niya ay puno ng pag-asa. Gab, may alam ako, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon, ngunit may bakas din ng pait. Hindi lang ikaw ang biktima dito. Si Sofia at tayo. Ang tawag ni Elena. Ang kanyang boses, puno ng pait ngunit may determinasyon, ay nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. Gab, may alam ako. Hindi lang ikaw ang biktima dito. Si Sofia at tayo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking isipan. May iba pa bang nangyayari? Hindi lang ba ako ang nagkasala rito? Agad akong nagmaneho papunta sa apartment ni Elena. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi maipaliwanag. Nang makita ko si Elena na naghihintay sa akin sa labas ng gusali, ang kanyang mukha ay seryoso, alam kong may malaki siyang sasabihin. Umupo kami sa isang tahimik na sulok ng coffee shop. Hindi na kami nag-aksaya ng oras sa pagbabatsean. Agad niyang inilatag ang lahat ng kanyang natuklasan.
Ang mga pira-pirasong impormasyon mula kay Aling Martha at Cynthia. Ang pagiging pribado ni Kuya Ben ang kanyang pagiging mayaman. At ang pinakamasakit, ang narinig niya mula sa abogado ni Kuya Ben tungkol sa mana ni Sofia. Sinusubukan niyang makuha ang mana ni Sofia, Gab, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinipigilan niya si Sofia na gumaling para hindi siya makapag-isip ng tama at makuha ang lahat ng dapat na sa kapatid niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng aking pagdududa, ang lahat ng aking pagkalito sa mga nakaraang taon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga pakiusap ni Kuya Ben na lumayo ako kay Sofia. Ang kanyang pagiging protective. Ang lahat ay isang malaking manipulasyon. Hindi lang ako ang niloko niya, kundi pati na rin ang sarili niyang kapatid. Hindi ito totoo, bulong ko, ang aking boses ay basag. Ang pagsisisi ay biglang bumalot sa akin. Paano ako naging ganoon kamanhid? Paano ko hinayaan na manipulahin ako ni Kuya Ben? Paano ko hinayaan na magdusa si Sofia ng ganito? Totoo, Gab. Sinundan namin siya. May mga ebidensya kami, mariin niyang sabi, at ipinakita niya sa akin ang ilang dokumento na nakuha niya. Mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na pumapasok sa account ni Kuya Ben mula sa isang trust fund na nakapangalan kay Sofia. Niyakap ko ang aking ulo. Ang bigat ng katotohanan ay halos hindi ko nakayanin. Hindi lang ako ang nagkasala sa pagtatago ng lihim, kundi naging instrumento pa ako sa pagpapahirap kay Sofia. Kailangan nating tulungan si Sofia, Gab, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Hindi siya ang may kasalanan dito. Biktima rin siya. At kailangan nating iligtas siya mula sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang marupok na pagkakaisa. Ang aming mga personal na sakit ay nagbigay daan sa isang mas malaking layunin, ang pagliligtas kay Sofia at ang paglalantad sa kasamaan ni Kuya Ben. Nagplano kami. Kung paano namin ilalabas si Sofia, kung paano namin siya ipapagamot, at kung paano namin iharap sa batas si Kuya Ben. Ngunit tila may nakakarinig sa aming mga plano. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Gabriel Santos, ang boses ni Kuya Ben ay malamig at puno ng banta. Narinig ko ang mga plano mo. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nanindig ang balahibo ko. Anong sinasabi mo? Huwag kang magkunwari, Gab. Alam kong nakikipag-ugnayan ka sa asawa mo. At alam kong nag-imbestiga kayo tungkol sa akin. Akala mo ba hindi ko kayo susundan? Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Paano niya nalaman? Kung susubukan mong galawin si Sofia, o kung susubukan mong ilantad ako, patuloy ni Kuya Ben, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat. Hindi lang ang kalagayan ni Sofia, kundi pati na rin ang totoo mong pagkatao. Ang katotohanan na may dalawa kang asawa. Ang katotohanan na niloko mo si Elena. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ang reputasyon mo, ang trabaho mo, at lalo na ang mga anak mo. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ang aking mundo ay biglang gumuho. Ang pag-asa na kanina lang ay naramdaman ko ay biglang nawala, napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nawawala na ang lahat. Ang aking pagkakataon na makabawi. Ang aking pamilya. Ang aking mga anak. Nanginginig ang aking mga kamay habang binaba ko ang tawag. Pakiramdam ko, wala na akong magagawa. Nahulog ako sa isang malalim na hukay na hindi ko na kayang takasan. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Elena na naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Gab, anong nangyari? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Ibinigay ko lang ang aking cellphone sa kanya. May bagong text message na dumating. Mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob may mga litrato. Mga litrato ni Marco at Daniela, habang naglalaro sa parke, habang papasok sa eskwelahan. Mga ordinaryong litrato, ngunit ang mensahe sa ilalim ay nagpatindig ng aming balahibo. Kung subukan ninyong galawin ang kapatid ko, malalaman ng buong mundo ang sikreto ng pamilya mo. At ang mga anak mo hindi na sila magiging ligtas. Niyakap ni Elena ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang aking puso ay nadurog. Ang lahat ng aking pagsisikap na makabawi ay tila walang saysay. Ang aking pamilya, ang aking mga anak ay nasa panganib. At ako, wala akong magawa. Ang mga litrato ni na Marco at Daniela sa text message ay parang mga kutsilyong tumusok sa aking puso. Ang banta ni Kuya Ben ay hindi na lang tungkol sa aming reputasyon, kundi sa kaligtasan ng aking mga anak. Niyakap ko ng mahigpit si Gab, ang aking mga luha ay dumaloy. Ngunit sa kabila ng takot, may isang apoy na biglang sumiklab sa aking dibdib. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ng mga anak ko dahil sa kasakiman ng isang tao. Hindi, Gab. Hindi tayo susuko, mariin kong sabi, inangat ang aking ulo. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi natin pwedeng hayaan na manipulahin tayo ng lalaking iyon. Hindi lang tayo ang biktima dito. Si Sofia kailangan niya ng tulong. Tiningnan ako ni Gab, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng takot at kawalan ng pag-asa. Pero Elena, ang mga batad. Kaya nga kailangan nating lumaban, Gab. Para sa kanila, sigaw ko. Kung hahayaan natin ito, patuloy tayong magtatago. Patuloy silang masisira. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Ilantad si Kuya Ben. Sa wakas, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa kawalan ng pag-asa, unti-unting lumitaw ang isang pahiwatig ng pag-asa at determinasyon. Tumango siya. Sige, Elena. Kung ano ang gusto mo. Lalaban tayo. Kinabukasan, agad kaming kumilos. Sa tulong ni Manang Linda, nakakita kami ng isang abogado na may karanasan sa mga kasong may kinalaman sa pamilya at panloloko. Ikinuwento namin ang lahat, mula sa paglitaw ni Sofia, ang mga kasinungalingan ni Gab, hanggang sa aming mga natuklasan tungkol kay Kuya Ben at ang kanyang pagmamanipula sa kalagayan ni Sofia. May kaso tayo, sabi ng abogado, si Atty. Ramirez, matapos naming magsalita. Ang pagmamanipula sa isang may sakit para makuha ang kanyang ari-arian ay isang malaking krimen. At ang pananakot sa inyo mas lalo. Ngunit hindi lang iyon. Kailangan naming ilabas ang katotohanan sa publiko. Hindi lang para ilantad si Kuya Ben, kundi para linawin ang sitwasyon ni Sofia at ang aming pamilya. Kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili at ang aking mga anak. Nagpasya kaming lumapit sa isang respetadong mamamahayag, si Ines Garcia, na kilala sa kanyang integridad. Sa simula, nag-aalangan siya. Ngunit nang ikwento ko ang buong detalye, lalo na ang tungkol sa kalagayan ni Sofia at ang pagmamanipula ni Kuya Ben, naging interesado siya. Ito ay isang kwento hindi lang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan at paglaban para sa isang biktima, sabi ni Ines Garcia. Handa akong ilabas ang kwento mo, Elena. Pero kailangan mo ring maging handa sa posibleng reaksyon ng publiko. Tumango ako. Handa ako, Ines Garcia. Hindi na ako matatakot. Sa sumunod na araw, lumabas ang aming kwento. Sa isang sikat na programa sa telebisyon at sa isang malaking pahayagan. Hindi lang tungkol sa dalawang asawa ni Gab, kundi ang buong katotohanan tungkol sa aksidente ni Sofia, ang kanyang pagkawala ng alaala, at ang pagmamanipula ni Kuya Ben. Sa panayam, hindi ako nagpatumpik-tumpik. Ikinuwento ko ang sakit na dinanas ko, ang pagkalito ng aking mga anak, at ang aking paghahanap ng katotohanan. Ngunit binigyang diin ko rin ang kalagayan ni Sofia. Si Sofia ay biktima rin, sabi ko sa harap ng kamera, ang aking boses ay matatag. Siya ay isang may sakit na pinagsamantalahan ng sarili niyang kapatid para sa pera. Hindi siya ang kontrabida sa kwentong ito. Siya ay isang taong nangangailangan ng tulong. Ang reaksyon ng publiko ay halo-halo. May mga nagalit pa rin kay Gab. Ngunit marami rin ang naawa kay Sofia at nagalit kay Kuya Ben. Ang mga social media ay nagliyab sa mga komento. Ang kwento ay naging viral. Samantala, si Kuya Ben, na akala niya ay hawak niya ang lahat ng baraha, ay biglang nagulantang. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita niya ang balita sa telebisyon. Ang kanyang plano na makuha ang mana ni Sofia ay biglang gumuho. Ang kanyang pangalan ay naging tampulan ng galit at batikos ng publiko. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa bahay ni Kuya Ben, may hawak silang subpoena at warrant of arrest. Kuya Ben de la Cruz, sumama po kayo sa amin.
Mayroon kaming mga katanungan tungkol sa kalagayan ni Sofia de la Cruz at sa mga transaksyon sa kanyang account, sabi ng isang pulis. Si Kuya Ben ay nanlilisik ang mga mata, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang mga plano ay nagkalat sa hangin. Sa parehong oras, sa tulong ng abogado at ng mga otoridad, nahanap namin si Sofia. Siya ay nasa isang liblib na bahay, mukhang payat at malungkot. Agad siyang dinala sa isang ospital na may espesyalista sa mga kaso ng amnesia at trauma sa utak. Sa wakas, makakatanggap na siya ng tamang paggamot. Ang laban ay nagsisimula pa lang, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang pahiwatig ng pag-asa. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas. At sa wakas, si Sofia ay malaya na mula sa kamay ng kadiliman. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Kuya Ben ay kumalat ng mabilis. Ang kanyang mukha, na dating puno ng pagmamataas, ay ngayon ay puno ng galit at kahihiyan habang iginagapos siya ng mga pulis. Ang publiko, na dating nagdududa sa akin, ay ngayon ay nagkakaisa sa pagtuligsa sa kanya. Ang mga komento sa social media ay puno ng pagkadismaya at paghingi ng hustisya para kay Sofia. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Kasabay ng pagkakadakip kay Kuya Ben, agad naming inasikaso ang paglilipat kay Sofia sa isang kilalang rehabilitation center na may mga espesyalista sa mga kaso ng traumatic brain injury at amnesia. Ang lugar ay tahimik, napapalibutan ng mga halaman at may mga propesyonal na handang tumulong sa kanya. Si Aling Nena, ang ina ni Sofia, ay kasama namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pag-asa. Salamat, Elena, bulong ni Aling Nena, habang tinitingnan namin si Sofia na inaalalayan ng mga nurse papasok sa pasilidad. Salamat at hindi mo siya pinabayaan. Hindi po siya dapat pabayaan, Aling Nena, sagot ko, hinawakan ang kanyang kamay. Biktima rin po siya. Sa loob ng ilang linggo, regular kaming nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Sofia. Ang mga doktor ay maingat, ngunit may pag-asa. Unti-unti raw siyang nagpapakita ng pagbabago. May mga pagkakataon na mayroon siyang mga flashbacks, mga pira-pirasong alaala na bumabalik. Ito ay isang magandang senyales. Isang hapon, niyaya ako ni Gab na bisitahin si Sofia. Nag-aalangan ako. Matapos ang lahat ng nangyari, paano ko siya haharapin? Ang babaeng naging ugat ng lahat ng sakit ko. Ngunit naisip ko ang kanyang kalagayan. Siya ay biktima. At kailangan niyang makita ang mga taong nakakakilala sa kanya. Pagdating namin sa rehabilitation center, sinalubong kami ng isang nurse. Dinala niya kami sa isang silid kung saan nakaupo si Sofia, nakatingin sa labas ng bintana. Payat pa rin siya, ngunit may bakas na ng kapayapaan sa kanyang mukha. Sofia, bulong ni Gab, lumapit sa kanya. Lumingon si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si Gab. May bakas ng pagkilala, ngunit may pagkalito pa rin. Gabriel. Pagkatapos ay napansin niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalangan. Elena. Umupo ako sa tapat niya. Ang hangin sa pagitan namin ay puno ng mga hindi nasabing salita. Ang awkwardness ay ramdam na ramdam. Kumusta ka, Sofia? Tanong ko, pilit na ngumiti. Ayos lang, sagot niya, ang kanyang boses ay mahina. May mga alaala akong bumabalik. Pero magulo pa rin. Nagsimula kaming mag-usap. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kanyang kalagayan. Tungkol sa kanyang paggaling. Nagkwento ako tungkol kina Marco at Daniela, kung paano sila nag-adjust sa bagong eskwelahan. Nakita ko ang isang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mga pangalan ng mga bata. Patawarin mo ako, Elena, bulong niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari. Hindi ko maalala. Pero alam kong nasaktan kita. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay malamig. Hindi mo kasalanan, Sofia. Biktima ka rin. Ang kapatid mo siya ang may kasalanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi na kami magkaaway. Kami ay dalawang babae na nasaktan ng parehong tao, sa iba't ibang paraan. Ang pagkaawa sa kanya ay biglang bumalot sa akin. Ang galit na dating nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Habang nag-uusap kami, biglang naging iba ang ekspresyon ni Sofia.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Gabrielle. Bulong niya, tumingin kay Gab. Ang gitara. Ang kanta. Sa ilalim ng puno ng mangga. Nagulat kami ni Gab. Ang gitara. Ang kanta. Sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ay isang detalye na hindi pa niya nabanggit sa akin. Isang alaala na tila bumalik sa kanya. Anong sinasabi mo, Sofia? Tanong ni Gab, lumapit sa kanya. Ang kanta na kinanta mo sa akin. Bago-bago ang aksidente, sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang may nakikita siyang isang bagay na hindi namin nakikita. Ang pangako mo na hindi mo ako iiwan. Ang kanyang mga salita ay nagpatindig ng balahibo ko. Ang pangako. Isang pangako na hindi niya ako iiwan. Ang alaala na iyon ay tila nagbalik sa kanya. Isang alaala na direktang may kinalaman kay Gab. At sa kanilang nakaraan. Ang mukha ni Gabrielle. Ang kanyang pangalan. Ang kanta. Ang puno ng mangga. Ang mga piraso ng alaala ay tila mga bula na lumulutang sa aking isipan, pilit na naghahanap ng lugar upang magkabuo. Matagal na panahon akong nabuhay sa dilim, sa isang mundo ng mga anino at pagkalito. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga doktor at ng patuloy na pagbisita ni na Gabrielle at Elena, unti-unti akong nagigising. Ang pangako mo na hindi mo ako iiwan. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig, parang isang bulong mula sa nakaraan. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni na Gabrielle at Elena. Alam kong mayroon akong naalala. Isang mahalagang bahagi ng aking buhay na matagal nang nawala. Niyakap ako ng nurse, pinakalma ako. Dahan-dahan lang po, Ma'am Sofia. Huwag ninyong pilitin. Ngunit hindi ko mapigilan. Ang mga piraso ay mabilis na nagkakabuo. Ang aksidente. Ang matinding sakit. Ang dilim. At pagkatapos ang boses ni Kuya Ben. Flashback. Nakaupo ako sa isang madilim na silid. Ang aking ulo ay masakit. Hindi ko maalala kung sino ako o kung nasaan ako. May isang lalaki na laging naroon. Si Kuya Ben, ang kanyang mukha ay seryoso. Sofia, kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa lahat. Minsan, may naririnig akong boses. Boses ni Gabrielle. Tinatawag niya ang pangalan ko. Pilit kong gustong sumagot, ngunit parang may pumipigil sa akin. Hindi ako makakilos. Hindi ako makapagsalita. Ang mga boses na iyon ay unti-unting nawala. Nawalan siya ng alaala, Gabrielle. Hindi ka na niya kilala, narinig kong sabi ni Kuya Ben sa telepono. Mas mabuti kung hahayaan mo na lang siya. May sarili ka ng buhay. Huwag mo na siyang balikan. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa akin ng malinaw. Hindi ako namatay. Itinago lang ako ni Kuya Ben, pinaniwala niya si Gabrielle na wala na ako. Pinaniwala niya ang lahat na namatay ako. Ang dahilan? Ang mana. Ang ari-arian ng aming mga magulang na dapat ay hatiin sa aming dalawa. Ngunit dahil sa aking kalagayan at sa kanyang kasakiman, gusto niyang makuha ang lahat. End of flashback. Naalala ko na ang lahat, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa paglaya. Kuya Ben, siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang nagtago sa akin. Siya ang nagpanggap na patay ako. Para makuha ang mana ko. Nagulat sina Gabrielle at Elena. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik. Pinigilan niya si Gabrielle na makita ako. Pinigilan niya ang lahat na malaman ang totoo kong kalagayan. Patuloy ko, ang bawat salita ay naglalabas ng sakit na matagal kong kinimkim. Ginawa niya ang lahat para manatili ako sa dilim. Para hindi ako gumaling. Para hindi ko maalala ang lahat. Tumingin ako kay Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkaawa. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi ko maalala. Nabuhay ako sa isang ilusyon. Ang akala ko, asawa ko pa rin si Gabrielle. Ang akala ko, may karapatan ako sa kanya. Patawarin mo ako. Lumapit si Elena sa akin, hinawakan ang aking kamay. Hindi mo kasalanan, Sofia.
Biktima ka rin. Naintindihan ko na ang lahat. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Gabriel, patawarin mo rin ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero alam kong nasaktan kita. At nasaktan ko ang pamilya mo. Niyakap ako ni Gabriel. Hindi mo kasalanan, Sofia. Ako ang may kasalanan. Hindi ako nag-imbestiga ng maayos. Naniwala ako sa kapatid mo. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at galit ay tila naglaho. Ang pag-unawa at pagpapatawad ang pumalit. Ang katotohanan ay nagpalaya sa aming lahat. Mayroon akong ibibigay sa iyo, Elena, sabi ko, habang kinukuha mula sa ilalim ng aking unan ang isang lumang sobre. Ito ay isang bagay na nahanap ko sa aking mga gamit nang dalhin ako rito. Isang bagay na hindi ko maintindihan noon, ngunit ngayon ay malinaw na. Inabot ko kay Elena ang sobre. Ito ay luma na at may bakas ng pagkasira. Ngunit ang sulat kamay sa harap ay malinaw. Ito ay sulat ni Gabriel. Ito ay sulat ni Gabriel. Sinulat niya ito pagkatapos ng aksidente. Hindi ko ito nabasa noon. Ngunit ngayon, alam ko na ang nilalaman nito, sabi ko, habang tinitingnan ko ang mga mata ni Elena. Ipinapakita nito na sinubukan kanyang hanapin, Elena. Na nag-alala siya sa akin. Na hindi niya ako basta-basta iniwan. Kinuha ni Elena ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay nanlaki habang binabasa niya ang nilalaman. Ang mga salita ni Gabriel, puno ng pag-aalala at paghahanap, ay nakasulat doon. Ang mga salitang iyon ay nagpapatunay na hindi siya basta-basta umalis. Sinubukan niya akong hanapin. Sinubukan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit pinigilan siya ni Kuya Ben. Ang liham ni Gab, na matagal nang nawala at ngayon ay muling natagpuan sa mga kamay ni Sofia, ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi nito binura ang sakit ng nakaraan, ngunit nagbigay ito ng paglilinaw. Hindi pala basta-basta umalis si Gab. Sinubukan niya akong hanapin. Pinigilan lang siya ni Kuya Ben, ang katotohanan ay nagpalaya sa aming lahat, sa iba't ibang paraan. Sa pagkakakulong ni Kuya Ben at sa paglantad ng kanyang kasakiman, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa aming buhay. Ang mga tao na dating nagtataka at nagdududa, ay ngayon ay nagpapakita ng pag-unawa at suporta. Ang mga kapitbahay na dati bumubulong ay ngayon ay bumingiti at bumabati. Ang aking pangalan na dating nabahira ng iskandalo ay muling naging malinis. Si Marco at Daniela, unti-unti ring nakakabangon. Hindi na sila tinutukso sa eskwelahan. Nakikita ko ang pagbabalik ng kanilang mga ngiti at ang kanilang sigla sa paglalaro. Iyon ang pinakamahalaga sa akin. Ang makita silang masaya. Samantala, si Sofia, sa tulong ng mga doktor at ng kanyang inang si Aling Nena, ay patuloy na gumagaling. Regular kaming nagbisita ni Gab sa kanya. Nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa pagkalito at kalungkutan, unti-unting lumilitaw ang liwanag ng pag-asa. Nagpasya siyang magsimula ng bagong buhay. Nag-aral siya ng baking at nagplano siyang magbukas ng sarili niyang maliit na tindahan ng tinapay sa probinsya. Isang bagong simula, malayo sa mga anino ng nakaraan. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ay ang pagharap sa aming sariling relasyon ni Gab. Ang pagmamahal ay naroon pa rin. Ramdam ko iyon sa bawat tingin niya, sa bawat pag-aalala niya sa akin at sa mga bata. Ngunit ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng mga kasinungalingan ay hindi madaling burahin. Ang mga bitak ay naroon pa rin. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, umupo kami ni Gab sa sala. Ang hangin ay tahimik, ngunit puno ng hindi nasabing salita. Elena, nagsimula siya, ang kanyang boses ay mahina. Alam kong marami akong kasalanan. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero gusto kong malaman mo mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para makabawi. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Ngunit ang aking puso ay pagod. Alam ko, Gab, sagot ko, ang aking boses ay puno ng lungkot. Alam kong mahal mo kami. Pero ang sakit ng lahat ng nangyari. Hindi ito madaling burahin. Kailangan ko ng oras. Kailangan nating pareho ng oras.
Anong ibig mong sabihin, Elena? Tanong niya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Kailangan nating magbigay ng espasyo sa isa't isa, paliwanag ko, pilit na pinipigilan ang luha. Kailangan nating maghilom. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Hindi bilang asawa ni Gab o pangalawang asawa, kundi bilang si Elena, ang ina ni na Marco at Daniela. Ang babaeng matatag na dapat kong maging. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kalungkutan. Alam kong nasasaktan siya. Ngunit alam kong naintindihan niya. Mananatili tayong magulang ni na Marco at Daniela, patuloy ko. Magtutulungan tayo sa pagpapalaki sa kanila. Pero sa ngayon kailangan nating mamuhay ng magkahiwalay. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung iyan ang gusto mo, Elena. Handa akong maghintay. Handa akong patunayan ang sarili ko. Handa akong magbago. Sa gabing iyon, lumipat si Gab sa isang apartment na malapit sa amin. Hindi ito madali. Ang bahay ay biglang naging tahimik. Ang kanyang presensya, na dating bahagi ng aking buhay, ay biglang nawala. Naramdaman ko ang lungkot. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang isang pahiwatig ng kapayapaan. Gabi na at nakaupo ako sa tabi ng kama ni na Marco at Daniela. Mahimbing silang natutulog, ang kanilang mga mukha ay payapa. Hinalikan ko ang kanilang mga noo. Ang aking mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Ito ba ay luha ng kaluwagan? Ng paglaya? O luha ng pagsisisi para sa isang pag-ibig na akala ko ay perpekto, ngunit sa huli ay puno ng mga lihim? Ang desisyon naming magkahiwalay ni Gab ay nagbigay ng espasyo para sa akin upang maghilom. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa pagtuklas ng sarili ko, hindi bilang i-asawa o ipangalawang asawa, kundi bilang si Elena Reyes Santos, isang babae na may sariling lakas at pagkatao. Naramdaman ko ang paglaya sa bawat paghinga. Sa loob ng ilang buwan, naging abala ako sa pag-aalaga kina Marco at Daniela, at sa paghahanap ng bagong trabaho upang masuportahan ang aming pamilya. Hindi naging madali ang pinansyal, ngunit ang kapayapaan sa aking kalooban ay sapat na. Madalas kaming magkita ni Gab para sa mga bata, at unti-unti, ang dating awkwardness ay napalitan ng isang uri ng paggalang at pag-unawa. Naging mas madali ang pakikipag-usap sa kanya, at nakita ko ang kanyang seryosong pagtatangka na magbago at makabawi. Si Sofia ay patuloy na gumagaling sa rehabilitation center. Regular kaming bumibisita sa kanya ni Gab at kung minsan, kasama namin ang mga bata. Ang kanyang paggaling ay isang himala. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang mga alaala at kasabay nito ang kanyang pagkatao. Ang bawat pagbisita ay nagpaparamdam sa amin ng pag-asa. Isang hapon, tinawagan ako ng doktor ni Sofia. Elena, Sofia wants to see you. May mahalaga siyang gustong sabihin sa'yo. Kinabahan ako, ngunit pumunta ako. Pagdating ko, nakita ko si Sofia na nakaupo sa hardin ng pasilidad, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, at may kapayapaan sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang pag-asa sa kanyang mga ngiti. Elena, salamat sa pagdating, sabi niya, at niyakap ako ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na niyakap niya ako ng ganoon. Ramdam ko ang kanyang sinseridad. May gusto akong sabihin sa'yo, patuloy niya, tungkol kay Kuya Ben. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat detalye ng pagmamanipula ni Kuya Ben, mula sa aksidente, kung paano niya pinigilan ang paggaling ni Sofia, hanggang sa kanyang pagsubok na kunin ang mana. Ngunit may isang bagong detalye siyang ibinunyag na nagpatindig ng balahibo ko. Matagal na siyang may problema sa pagsusugal, Elena, bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng ginawa niya sa akin, pati na ang pagbabanta niya sa iyo at kay Gabriel, ay dahil sa kanyang malaking utang. Mayroon siyang utang sa mga taong hindi maganda ang reputasyon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Kung may utang si Kuya Ben, at sa mga delikadong tao pa, ibig sabihin ba nito ay mayroon pa ring panganib? Kaya ko siyang harapin, mariing sabi ko, para wala na siyang magawang masama. Ngunit mumiti si Sofia, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Hindi na kailangan, Elena. Mayroon akong ginawa. Kinuwento ni Sofia na, sa tulong ng kanyang abogado, lihim niyang ipinasara ang lahat ng account ni Kuya Ben at inilipat ang lahat ng natitirang ari-arian sa kanyang pangalan.
Ang pera mula sa mana ay gagamitin niya para sa kanyang pagpapagamot at para sa isang foundation na tutulong sa mga biktima ng mental health issues. Wala na siyang mapagkukunan ng pera mula sa akin, Elena, sabi ni Sofia. Wala na siyang dahilan para manakot. Ang mga tao niyang pinagkakautangan ay sigurado akong hahabulin siya. Naramdaman ko ang bigat na biglang nawala sa aking mga balikat. Wala nang panganib. Si Kuya Ben ay haharap sa sarili niyang mga demonyo. Sa huling pagbisita namin ni Gab kay Sofia, bago siya tuluyang lumabas ng rehabilitation center, binigyan kami ni Sofia ng isang payo. Gabriel, Elena, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang pagmamahal, kahit puno ng sakit at lihim, ay pwedeng maghilom. Pero kailangan ninyong maging tapat sa isa't isa. At higit sa lahat, kailangan ninyong maging tapat sa sarili ninyo. Tumingin siya sa akin. Elena, maging matatag ka. Nasa iyo ang lahat ng lakas. At Gab, tumingin siya kay Gab, patunayan mo ang sarili mo. Hindi sa akin, kundi sa pamilya mo. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking puso. Naging malinaw sa akin ang dapat kong gawin. Ang paghahanap ng kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap ng nakaraan at pagtatayo ng kinabukasan na puno ng katotohanan. Lumipas ang mga buwan. Si Sofia ay tuluyan ng nakalabas ng rehabilitation center at matagumpay na nagbukas ng kanyang maliit na backshop sa probinsya. Madalas kaming magkakausap sa telepono. Ako naman, unti-unti nang nakakabangon. Nahanap ko ang isang trabaho na nagbibigay sa akin ng kasiyahan at sapat na kita. Si Gab ay patuloy na sumusuporta sa mga bata at nakita ko ang tunay na pagbabago sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Gab kasama ang mga bata sa parke, nagkasabay kami. Ang mga bata ay masayang naglalaro, hindi alintana ang kanilang sitwasyon. Tumingin ako kay Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Elena, sabi niya, nagbabago ako. At sana, balang araw, mapatawad mo ako ng buo. Ngumiti ako. Gab, hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa paghilom. At sa pagpapatuloy. Sa huli, ang aming kwento ay hindi tungkol sa perpektong pag-ibig, kundi tungkol sa mga taong nagtangka, nagkamali at pilit na bumangon. Ang aming pamilya ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga peklat. Ngunit ang mga peklat na ito ang nagpapatunay na kami ay lumaban at nanatili kaming matatag. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena, Gab at Sofia. Ang kanilang paglalakbay, na puno ng mga lihim at pagsubok, ay nagbigay daan sa pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng kapayapaan. Sa aming mga minamahal na mambabasa, sa ngalan ng manunulat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at kabanata ng kwentong ito. Mula sa simula, kasama ninyo kami sa bawat luha, bawat tawa, at bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga karakter. Ang inyong suporta at pagmamahal ang nagsilbing inspirasyon upang buuin ang mundong ito. Ang paglikha ng ang lihim na kumakain sa amin, ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, naramdaman ko ang sakit ni Elena, ang pagsisisi ni Gab, at ang pagkalito ni Sofia. Naging bahagi sila ng aking mundo, at umaasa akong naging bahagi rin sila ng inyo. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga komplikasyon, ngunit sa bawat hamon, mayroong aral na matututunan. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng mahalagang mensahe sa inyong puso. Ang pag-ibig, sa kabila ng mga pagkakamali, ay may kakayahang maghilom. Ang pagpapatawad, hindi lang sa iba kundi maging sa sarili, ang susi sa tunay na kapayapaan. At ang pag-asa, kahit sa gitna ng kadiliman, ay laging naroon upang gabayan tayo patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sana ay naramdaman ninyo ang pagnanais ng bawat karakter na humanap ng katotohanan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong kanilang minamahal. At sana, nakita ninyo na kahit gaano kalaki ang lihim, ang katotohanan ay laging mananaig. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong puso. Malugod ko pong inaanyayahan kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ay mahalaga para sa akin. Hanggang sa muling pagkikita. Nagmamahal ang inyong manunulat.